langit ng Imalapas Wildes Radalmeda sa patuloy na yung katapatan ng pangako alang-alang sa mga bagay na ito na pinangako sa Imalapasto na kami patuloy mong pakikinggan at kahabagan din sa iyong mga dalangin. Narito kami, Malapaynoon, taos pusong nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa buong magdamagan na ito, naming pagsambang puri sa iyong Malapay. Maraming salamat sa iyong pagsama sa aming paggabay. Salamat, Malapaynoon, hanggang sa oras ito, sa napakahalagang bahagi ang pagkinig ng Ebanghelyong Kaligtasan. Bago ang lahat, Malapaynoon, patawarin mo kami, lalo na ang banglikod, sa iyong mga pagkulang pagkasala sa iyo. Nabanggit man ang iyong mga labi, naisip man na isagawa na pahong hindi mo kilanggan. Naway, huwag itong maging hadlang na aming matanggap ang iyong pagpapala sa aming buhay. Lalo yung mga salita, Malapaynoon. Gamitin mo ito, magsilbing katugunan ng aming mga panalangin, maging kasagutan sa iyong mga tanong, sa iyong pagpalain mo kami, Malapaynoon. Palakasin mo ang bawat sa amin sa Panginoon salita at sa oras na ito sinasaway namin tinatalian, pinapalayas anumang gawa ng kaaway. Di mo yung pag-alinlangan, walang pukul salita ng Panginoon. Di mo na ito kasound! In the mighty name of the Lord Jesus, we bind you Satan. In the mighty name of the Lord Jesus, praise the Lord! Amen! Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapak na gising mga minamahal. Amen! At alas 5 na po mga minamahal. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At gayon po natin patuloy na ipinapabuot ang honor and respect sa ating parents in the Lord, ang ginamit ng Malapaynoon para sa ating mga kaligtasan na patuloy nating inaalala ang kanilang nilangsang aral at turo sa atin, ating pong beloved evangelist, Pastor Will Israel Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati ng magandang umaga na po sa kanilang beloved children. Amen. Sa ating beloved pastoral workers, dito po sa Dako ng San Carlos, sa ating beloved elders, sa ating po kasama. Sa inyong mga po datihan man, maging sa ating mga Facebook and YouTube viewers, isang palang umaga sa ating lahat sa pangalan ng ating Malapay Jesus. Ating pong kunin, mga minamahal, ating pong Biblia. Amen. Ang salita ng Malapaynoon, siyang ating talagang batayan po, mga minamahal, ng ating pinag-uusapan dito. Amen. At ang panulat at kwaderno upang itala yung mga mahalagang bersikulo po, mga minamahal. Lahat ng handang makinig sa salita ng Malapaynoon, pumalagpag sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Ating pong basahin yung ating pong pambungad na talata dito po sa Gawa, ang kabanatay 14, ang talatay 1 hanggang 3. Amen. Ating pong basahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 14, ang talata po ay 1 hanggang 3. Ganito pong sinasabi, at nangyari sa Ikonyo na sila'y magkasamang magsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita ng gayon na lamang na anupat nagsampalataya ang lubhang maramin sa mga Hudyo at sa mga Grego. Dadapot inudyukan ng mga Hudyong suwail ang mga kaluluwa ng mga Hintil at pinasama sila laban sa mga kapatid. Sa 3, nagsitira sila doon ng mahabang panahon na nagsipagsalita ng buong katapatan sa Panginoon na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya na pinagkaloob na gawin ng kanilang mga kamay ang mga tanda at mga kababalaghan. Amen. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa pagkabasa ng ating Malapaynoon. Amen. Sa mga talatang ito, mga minamahal, sabi rito sa 3, ito ay ang tinutukoy po mga minamahal na apostol po dito, mga minamahal, ay si Apostol Pablo at si Bernabe po, na kanya pong kasama nung sila po mga minamahal ay ipinapangaral nila ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na itinuro at dala ng ating Malapayong Kristo. Amen. Alam naman natin mga minamahal ang buhay noon ni Apostol Pablo bago siya sumunod at maglingkod sa ating Malapanginoon. Amen. At siya po mga minamahal ay talagang grabing mang-uusig po sa mga Kristiyano. Amen. Lalo na po dun sa 12 apostol mga minamahal. Grabe, siya po mga minamahal ay hindi naniniwala sa turo ng mga Panginoong Kristo. Amen. Subalit mga minamahal, dito sa ating binasa ay dito na po yung nakumberte na po ito at kumbinsido na itong si Apostol Pablo na ang Malapaynoong Jesus mga minamahal ay galing sa langit siya ang Diyos na mapagmahal, na nagkatawang tao mga minamahal
at nagbigay ng kaligtasan, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang lahat tayo mga minamahal ay magmana ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Palagpakan natin ang ating Malapanginoon. Itong pagkakataon na ito mga minamahal ay sila po mga minamahal ay inuusig sa sinagoga mga minamahal at patuloy na itinataboy. Dumating sa punto mga minamahal na talagang naranasan nila, kapwa silang dalawa ni Bernabe ang makulong at talagang usigin, pahirapan. Subalit ang sabi na dito sa 3, nagsitira nga sila doon ng mahabang panahon. Ito ay tinutukoy sa bayan ng Iconio, mga minamahal, na nagsisipagsalita ng buong katapangan sa Panginoon, na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya, na ipinagkakaloob na gawin ng kanilang mga kamay ang mga tanda at mga kababalagan. Sa likod, mga minamahal, ng mga pag-uusig, kahirapan, maging sa kamatayan at kagutuman, mga minamahal na naranasan nila Apostol Pablo at Bernabe, still, mga minamahal, sila pa rin ay mayroong courage, mga minamahal, para ipagpatuloy at ibahagi ang ibahagi ng kaligtasan. Meron pa rin silang katapangan, mga minamahal, hindi sila nagiging duwag. Amen? Hindi sila natatakot. Kung sila ay ikulong, mga minamahal, dalhin sa sinagoga upang litisin at usigin, sila mga minamahal ay patuloy na nagpapatotoo, nagtetestify tungkol sa kahabagan at kagandaang loob ng Malapanginoon. Amen? Hindi sila mapigil. Bagamat binabantaan sila na kapag hindi sila titigil, ay talagang sila mga minamahal ay patuloy na parusahan, patuloy na ikulong at ang pinakabasaklap ay baka batuhin sila ng bato, hanggang sila ay mamatay. Subalit patuloy nila mga minamahal na ibinubuk ang kanilang labi at ipinapatotoo ang walang hanggang biyaya ng Malapanginoon at ito'y nilalakipan ng tanda at himala galing sa Malapanginoon. Ating pamagatan mga minamahal, ating aralin. Ang pamagat mga minamahal, by God's grace, there is success. Amen? By God's grace, there is success. Sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos, mga minamahal, ay mayroong pagtatagumpay. Sa lahat ng naniniwala at sumasampalataya, mga minamahal, na kailangan natin at mahalaga sa ating buhay ang biyaya at habag ng Malapanginoon upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito, sa lakbaying ito, mga minamahal, pumalakpak sa ating Malapanginoon, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Sa mga hindi pa manampalataya mga minamahal, ay iba naman ang, kumbaga, yung nag-iisang yung rason upang sila ay magtagumpay. Isa lang ang pinaka-top 1 para sa kanilang mga minamahal at yun ay, sabi nga nila, yung diskarte sa buhay. Amen? Yung effort na gagawin nila. Pagiging matalino. Pagiging matyaga. Ngayon mga minamahal, ay bagong taon na. Happy New Year po ulit mga minamahal. 2025 na mga minamahal. Ano ba ang ating mga objectives mga minamahal sa taong ito? Ano ba yung layunin natin? At gusto rin ba nating ma-accomplish mga minamahal o ma-achieve ang mga bagay na nais natin sa taong ito? Amen? Maaring makatapos ng pag-aaral o hindi lang basta makatapos, kundi magkamit ng karangalan. Amen? Magkaroon ng honor po, ng award. Maaring sa ating trabaho ay patuloy tayo ay ma-promote. Amen? Talagang tumaas yung ating posisyon. Yung iba naman mga minamahal ay maaring siguro ang layunin sa taong ito ay maging tanyag, famous. Amen? Makilala ang ating gawa, ang ating katalino, ang kagalingan, kasanayan na mayroon tayo. Amen? Ang iba maaring sa pamamagitan, yung success na tinatawag ay maaring sa paraan na kung saan ay magkaroon tayo ng maraming ari-arian. Amen? Mga bagay na may pagmamalaki natin sa iba. Sapagkat, mga minamahal, iba-iba ang pananaw ng tao, lalo na yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, kung ano ba ang success para sa kanila. Ano ba ang tagumpay para sa kanila. Yung mga nabanggit natin, ay para sa iba, yun ang tagumpay para sa kanila. Magpatapos ng pag-aaral, magpatapos na mayroong award, amen, may karangalan. Yung iba ay sa pamagitan para sa kanila, ang success ay sa pamagitan ng
magandang tahanan na maipatayo sa taong ito, no, 2025. Amen? Para sa kanila, ang success ay sa pamamagitan ng katanyagan, kasikatan. Alam niyo, mga minamahal, hindi masamang mangarap. Amen? Maganda sa tao yung mayroon talagang plano at objective sa buhay. Nung nakaraang mga aralin, nabanggit natin yun, yung overnight din ata yun, mga minamahal, last overnight, yung kahabag-habang ang tao na talagang hindi niya alam kung ano ang plano niya, ano ang kanyang gagawin sa bawat araw. Napag-aralan natin yun, overnight po, mga minamahal. Walang masama doon, subalit ang nagiging mali at masama ay kapag mali ang ating pananaw patungkol sa tagumpay. Ang sabi ng ating pamagat ng ating aralin, makakamtan natin ang tunay na katagumpayan sa buhay sa pamagitan ng habag at biyaya ng Diyos. Malalaman din natin ano ba ang tunay na tagumpay para sa mga Kristiyano. Lahat muna nais malaman yan, mga minal, pumalakpak sa ating Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Sa totoo lang, mga minamahal, sa mundong ito, a worldly success para sa kanila ay nakabatay lang yun sa lahat ng ating sinabi at para makamtan yun sa pamagitan ng iyong personal na effort. Kapag hindi ka mag-effort, hindi ka kumilos, ay paano matupad? Paano makamit yung mga pangarap na yan? Hindi kailanman mapagtatagumpayan, hindi kailanman makakamtan kapag hindi ka kikilos. Yun yung tinatawag na personal effort. Amen? Pero alam niyo, mga minamahal, ang naisabihin ng mga Panginoon, para sa mga Kristiyano, simple lang ang success para sa kanila. Ang success para sa kanila ay achieving God's purpose in our lives, mga minamahal. Amen? Ang tunay na tagumpay para sa mga Kristiyano ay yung masunod nila ang kalooban ng mga Panginoon. Palagpagan natin ang ating pinakamamahal. Yun ang tunay na tagumpay. Bakit? Marami tayong patutuong napakinggan, mga minamahal. Magtaka tayo, bakit yung ating mga kapatid walang masarap na ulam? Pero pag nagpatutuo, umiiyak, lumuluha sa kagalakan, unat ng kamay, pumapalakpak, nagpapasalamat sa mga Panginoon. Ako'y pinagparang lubos ng mga Panginoon. Salamat sa mga Panginoon. Bakit walang masarap na ulam? Bakit ano ang kanyang lubos na pinagpapasalamat? Meron pa rin siyang buhay, nasusunod pa rin niya ang kalooban ng mga Panginoon. Nakakadalo pa rin siya Miyerkules, Biyernes sa Linggo. Kaya pag dumating ang anumang kahirapan, anumang mga pagsubok, maraming pangangailangan, hindi siya kailanman naguguluhan. Amen? Sa habag ng mga Panginoon, natin siya nakatayo. Alam niya kung ano ang direksyon niya, kung ano ang kanyang gagawin, kung ano ang kanyang tatahakin. Basta patuloy niyang sundin ang kalooban ng Panginoon, lahat ng bagay, sabi ng Biblia, lahat ng bagay, pawang idaragdag ng mga Panginoon. Kapag nangyari sa atin, doon natin nakikita, bawat araw nagtatagumpay tayo kapag tayo nagpapatuloy, naghabang naglilingkod sa ating mga Panginoon. Hindi natin mamalayan yung mga nais natin, unti-unting natutupad dahil sa habag gabay ng mga Panginoon. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, kung sa libutan, ang pinaka-major lang sa kanila na, kumbaga, maminamahal yung paraan at kailangang gagawin para makanta nila ang success sa mundong ito ay sa pamamagitan ng personal effort, maminamahal sa mga Kristiyano, hindi lang yun, kundi sa pamamagitan ng divine guidance and blessing ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Yan ang ginawa, mga minamahal, ng ating buting minamahal ginagalang na Evangelist Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda na sila pa ay nabubuhay. Naalala ko ang sabi ng mahal na pastor, mga minamahal, sa kailang pangaral, sabi na, mahal na Panginoon, kung darating ang araw na ako'y mawala sa aking sariling katinuan tungkol sa paglingkod na ito, at sabihin ko sa aking sarili, hindi na ako maglilingkod, at ako'y mawawala sa iyong presensya, mas maigi na lang, kunin mo na lang ako, mamatay na lang ako sa oras na ito. At sabi ng mahal pastor, imagine, magbanggit ang mahal pastor ng mga ganong kataga during ng gawain na sila'y nangangaral. Tila baga sa kanilang panalita, mga minamahal, ay nagpapakita na walang kabuluhan sa kanila ang buhay sa mundong ito. Sa kanila, okay lang na mamatay sila. Basta ang mahalaga, sila, mga minamahal, pagpilikin nila dito sa lupa, pag di nila nasa piling ng mga Panginoon. Basta ang mahalaga sa kanila, mga minamahal, bago sila malagutan ng hininga, nasunod nila ang kalooban ng mga Panginoon. Bakit? Dahil para sa man of God,
yun ang tunay na tagumpay at success mo, minamahal. At yun ay nakamtan, nangyari, natupad sa buhay ng malapastor dahil sa habag, sa biyaya ng malapay noon. Amen? Ang mga tao, iba rin ang paranaw. Pag namatay ka, wala nang success. Amen? Pero hindi, ang sabi ng Biblia, ang tunay na yung pag-abot sa rurok ng tagumpay, spiritually mo minimal, yung sa finish line. Amen? Yung hanggang sa kahuli-hulihan ng ating hininga, nandun pa rin ang yung pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa malapay noon. Amen? Palapakan natin ang ating malapay. Yung mga kapatiran natin, kung titignan natin, mga minamahal, amen? Kailanman, sila may mga malulubhang karamdaman. Yung ibang moment lang, sabi nga, nagpapatuto, inuubo. Tapos, ang sinasabi niya, pinagaling ako mga pwede. Inuubo. Amen? Pero bakit pinapalakpakan natin ang malapay noon? Dahil, mga minamahal, ano ang meron doon sa ating mahal kapatid, mga minamahal, na wala sa iba? Yung pag-asa, yung pananampalataya. Amen? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakita, subalit inaasa mong dating at kiniklaim mo in advance, mga minamahal, na ikaw ay pinagaling na ng malapay noon. Amen? Kaya mga minamahal, yun yung mga bagay na hindi nakikita ng sanlibutan. Kaya para sa kanila, hindi nila nakakamtan ang tunay na tagumpay. Pagpasok ng taong, bawat panibagong araw, panibagong taon, mga minamahal, panibagong pangarap. Panibagong mga plano sa buhay na kailangan ay kanilang matupad at matapos, maisagawa. Subalit hanggat hindi nila hinihingi at hinahanap ang biyaya o ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang kahabagan, kailanman hindi nila makakamtan ang tunay na success o tagumpay sa buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ala't magsabi ng praise the Lord! Ala't magsabi ng praise the Lord! Amen? Mga minamahal, ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, mga minamahal, o ang kanyang kahabagan sa ating buhay, ay nagbibigay ng kalakasan. Nagbibigay ng karunungan o wisdom. At gumagabay sa ating buhay. Napakahalaga sa ating buhay, mga minamahal, na patuloy nating talagang maramdaman ang kahabagan ng Panginoon, amen, ang kanyang pagkalinga, ang kanyang proteksyon sa atin. Sapagkat kung wala mga bagay na yan, mga minamahal, kahit anong katalinuhan mayroon tayo, anumang natapos natin sa buhay, amen, anumang kayamanan ng ating minana, gaano man karami, mapapasawalan kabuluhan ang mga bagay na yun kung wala ang biyaya ng malapay noon. Amen? Ang sabi nga, mga minamahal, maraming mga doctors, mga minamahal, na naging vloggers na rin. Amen? Ang kanilang content noon ay magturo kung paano yung mga remedy, mga minamahal, na para, alam mo, may mga karamdaman, ano yung dapat gawin para sila'y gumaling. Diba? Pero nung dumating yung time na sila magkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng cancer, kaawa-awa ang kanilang naging kalagayan. Ang content na nila noon ay kung paano mapagaling yung kanilang mga subscribers. Ngayon ay ang content na nila ay paano sila matulungan sa kanilang karamdaman. Mga minamahal, kapag sa isang iglap na pinabayaan tayo ng malapay noon, wala ang kagandahang loob, ang biyaya ng malapay noon, yung isang sakit, mga minamahal, na dumapo sa atin, baka maubos lahat ng kayamanan mayroon tayo. Ang masaklap, hindi pa tayo gumaling. Amen? Sabi kanina sa pagpaliwanag sa pagbibigay, bakit natin pag-alinlanganan na ibigay yung 20% sa mahal Panginoon? Amen? Sometimes inisip natin, mahal Panginoon, kailangan ko po ito eh. Sana maintindihan mo kung mahal Panginoon. Minsan pinag-alinlangan natin, mga minamahal, kapag tayo sumahod ng 10,000, mga minamahal, yung 20% doon na 2,000, pinag-alinlangan natin ibigay sa mahal Panginoon. Ngayon, nung time na hindi natin ibinigay yung 2,000 dahil para sa atin, malaking bagay na rin yun eh. Ngayon, nung hindi nakita ang katapatan, nagkaroon tayo ng karamdaman. Nawala ang grace, ang God's grace ng mga Panginoon. Nawala ang protection ng mga Panginoon, ang pag-iingat ng mga Panginoon. Nagkaroon tayo ng karamdaman. Kulang pa yung 2,000 na hindi natin ibinigay na touch and offering ng mga Panginoon para lang bumili ng gamot. Ang masaklap, hindi pa rin tayo gumaling. Walang kapayapaan ng puso at isipan. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Ating basahin dito sa ikalawang Tesalonica, ang kamatay 2 at 16 hanggang 17. Palakpakan po muna natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica, kabanata po ay 2, at ang talata po ay 16 hanggang 17, ito po sinasabi, gayon ang ating Panginoong Jesucristo rin at ang Diyos na ating Ama, na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa sa salita. Amen. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pagkabasa sa salita ng malapay noon. Ang sabi rito mga minamahal, hindi lang dahil sa bag o biyaya ng Diyos, tayo ay tinanggap niya at itinuring bilang mga anak. Bagkus ito rin ang sa atin ay nagbigay ng kapangyarihan na siyang ating kailangan bilang Kristiyano. Kapangyarihan upang yurakan ang gawa ng mga demonyo at tayo ay matutong gumawa ng mabuti sa paningin ng Malapanginoon. Yan ang naidudulot ng habag ng Malapanginoon. Tayo ay tinuturuan, mga minamahal, na gawin ang mga bagay na tama. Magdesisyon ng tama at kapakipakinabang sa ating mga buhay. Amen? Sa habag ng Malapanginoon, natuto tayo na ang sabi na nga ng Kolosas, mga minamahal, ilagak ang ating isipan, hindi sa mga bagay dito sa mundong ito. Dahil wala pa rin dito, hindi pala dito tunay na tagumpay o success na tinatawag. Nalaman natin na kapag ang ating mindset, mga minamahal, ay doon sa mga bagay na panlangit, yun yung mga bagay na kailanman hindi maglalaho. Amen? Hindi kailanman kakalawangin. Amen? Hindi man kailanman ay mabubulok o papasukan mga minamahal ng mga anumang balang mga minamahal upang sirain ang mga kayamanang mayroon. Doon yung tunay na success na tinatawag. Amen? Bakit tayo mga minamahal sa totoo lang, sabag ng Malapanginoon, kapurihan lang sa Malapanginoon, yung sa atin, yung karamihan sa atin, nung Biyernes mga minamahal, galing pa sa trabaho. Mabibigat na trabaho. Physically talaga. Yung nagdadrive, hindi biro ang pagdadrive. Amen? Ako rin po, nagdadrive mga minamahal. Sabi ko nga mga minamahal, nagkapagod. Lalo kapag yung uri ng sakyang dinadrive natin, yung talagang sa lubong natin lahat ng hangin, nakapagod yun, mga minamahal. Wala tayong ibang drive lang. Hindi madali. Nakapagod, mga minamahal. Yung iba, construction worker, mga minamahal, nagbubuhat sila, mabibigat na semento, hollow blocks, amen? Mga bagay, nakapagod, amen? Yung ibang mga trabaho na ginagamitan na talaga ng pag-isip, utak, sabi nga, pag napagod ang iyong isip, yung utak mo na overuse, bagamat nakaupo ka lang, pagod na pagod ka rin. Stress na stress ka rin, amen? Pero bakit? Dumadalo pa rin pag overnight. Amen? May pasok mamaya, may pupuntahan mamaya, pero bakit nandito sa gawain Malapanginoon? Sapagkat sa habag ng Malapanginoon, tayo po mga minamahal, yung nakaalam ng tunay na tagumpay. Yung masunod lang natin ang kalooban ng Malapanginoon, yun ang tunay na tagumpay, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Amen? Pagamat nariyan ang pag-usig-usigin tayo. Sabi nila walang kwenta, nagsasayang tayo ng oras, nakangiti lang tayo. Bakit? Mali ang pananaw nila tungkol sa tagumpay. Amen? Tayo mga minamahal, walang ibang kaligayahan ng ating puso, walang ibang kagalakan, kundi palakpakan natin ang Malapanginoon. Sabi natin, thank you, Lord! Salamat, Malapanginoon. Ako'y yung pinangingatan sa araw na ito. Kinabagan mayroong kalusugan, kalakasan. Samantalang sa oras na ito, mga minamahal, sa totoo lang, ngayon mga minamahal, 5:22, mayroong itinatakbo ngayon, papuntang ospital. Sa totoo lang. Sa buong mundo. Sa oras na ito, mayroong itinatakbo. Mayroong hindi makahinga. Mayroong naghihingalo. May nadisgrasya. Sa totoo lang, mga minamahal. Pero tayo, sa habang narito, nakikinig ng salita ng Malapanginoon. Pinagpalang lubos ng Malapanginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating Malapanginoon. Kapag daw dumating sa atin, yung mga ganitong habag ng Malapanginoon, pag-iingat, proteksyon, wisdom, mga minamahal na karunungan na kung saan hindi matarok ng kaalaman ng tao. Nagugulat sila, bakit masaya pa rin tayo kaya walang ulam. Kapag napagtatagumpay natin ang mga bagay-bagay, nakagagawa tayo ng mga buti sa ating kapwa, tandaan natin,
Itong mga minamahal, ang sabi ng Efeso, ating pumasay ng kabanata 2 at talatay 8 hanggang 9. Ito po'y tandaan natin mga minamahal, sa likod ng mga bagay na ito, mga minamahal, yung mga tagumpay, yung mga accomplishments, mga minamahal na ating nagagawa, ating pong pakatandaan, ang sabi ng Biblia kay po. Amen. Dito po sa aklat po ng Epeso, sa kabanata 2, talatay 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen? Napakalinaw. Wala tayong ibang kikilalanin sa likod ng katagumpayan ng mga bagay na ito, mga minamahal, kundi ang Diyos na mahabagin. Amen? Ang Diyos, mga minamahal, na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos na gumagawa ng maraming kaparaanan. Bagamat ang alam lang natin na paraan ay isa, dalawa, tatlo. Amen? Pero magugulat tayo, wala doon sa choices natin, mga minamahal, yung paraan na gagawin ng Diyos. Magtataka tayo. Bakit? Sabi nga yung patutuan natin, nung ako ay may utang nung araw, ay, hindi ko alam kung paano ko babayaran. May trabaho ko pero hindi ko mabayaran. Pero natuto akong maglingkod sa mga Panginoon, napakinggan ko ang turo ng malapastor sa pagbibigay ng isang bahagi ng doon ng susi ng pagpapal. Nagulat ako, hindi ko kakilala, hindi ko nga kaibigan, hindi nga miyembro ng aming pamilya, hindi ko nga kamag-anak. Pero lumapit sa akin, nag-alok ng trabaho, ginamit ng malapanginoon. Hindi niya alam na nangangailangan ko ng trabaho. Amen? Yung ibang mga binigyan, pinahiram ng salapi. Tapos nung babayaran na, hindi na pinabayaran. Bakit? Yun yung mga kaparaanan ng Diyos na hindi kailanman ina-expect ng tao, hindi matarok ng isip ng tao, pero yun ay nakahanda na sa mga matatapat na Kristiyano mo minamahal. Amen? Nakahanda na dahil yan ay galing sa biyaya at habag ng ating malapaynoon. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Palakpak mo minamahal na lubos na nagpapasalamat sa ating malapaynoon. Amen. Bawat bayani sa pananampalataya, tulad ng mga propeta, ng mga mananampalataya, walang iba si Amang Abraham na tinaguri ang ama ng pananampalataya, si Haring David na tinaguri ang friend of God. Amen. Si Haring Solomon, mga minamahal, na naging tanyag dahil sa kanyang pagiging matalino. Amen. At yung kayamanan na mayroon siya. Si Moses, mga minamahal, na dahil sa kanya ay talagang history at kasaysayan sa buong mundo, mga minamahal, pinag-aaralan sa education, mga minamahal, amen, na kung saan hinati niya ang dagat. Amen. Doon tumawid ang mga Egyptian. Si Prophet Daniel, mga minamahal, na kung saan pinatikom ang bibig ng mga leon. At sa ating buhay, sa ating henerasyon, ang malapastor. Amen. Amen? Anong ginawa ng malapayong Sus sa buhay ng ating malapastor? Lalo na yung sa talipaw, mga minamahal. Amen? Yung mga nangangalit, mga minamahal na mga Abu Sayyaf, na talagang parang pag pumatay lang ng tao para lang hayop. Pero anong ginawa ng malapay noon sa buhay ng ating malapastor? Para lang silang mga minamahal na, alam niyo yung mga minamahal na bata na nakikinig sa pangalan ng malapastor, mga minamahal, bakit? Nilukob sila ng kapangyarihan, ng kahabagan, nakita nila ang Diyos na pinapangaralang Jesus Miracle Crusade sa panguna ating malapastor. Hindi Diyos-Diyosan. Totoong Diyos, buhay, mapagpalang Diyos, mapaghimala, nag-iingat. Amen? Itong mga taong ito na manampalataya ay naging bayani ng ating pananampalataya, mga minamahal, sa ating malapay noon. Bago sila maging tanyag, mga minamahal, sa buong mundo, ay alam natin na nung hindi pa nila nakilala ang malapanginoon, sila ay walang may pagmamalaki. Sila ay may mga kakulangan. Amen? Yung mga bagay na ginagawa nila, hindi pala tama at kalugod-lugod sa malapanginoon. Si Amang Abraham, alam natin, mga minamahal, amen, na siya'y baog sa katandaan, pero dahil sa habag ng malapanginoon, naging successful pa rin, nagkaroon ng anak, mga minamahal. Amen? Si Haring David, mga minamahal, amen, na dati lamang mga minamahal na apostol ng tupa, amen, pero dahil sa habag ng malapanginoon, ginawang hari, amen, sa bansang Israel. Maraming himala ang ginawang malapanginoon. Si Haring Solomon na kanyang anak din, mga minamahal. Amen? Na dahil talaga sa
habang na malapay noong binigyan ng karunungan, mga minamahal, ay alam niya at naging mabuting tagahatol, mga minamahal, sa kanilang bansa. Si Moses, mga minamahal, na utal-utal kung magsalita, at takot makipagharap sa maraming tao, pero dahil sa habang ng malapay noon, siya ginamit pa rin ng malapay noon at nakalaya ang mga Egyptian. Ganon din, mga minamahal, sa ating buhay. Ano nga ba talaga ang ating mapagmamalaki? Kaya ba natin, mga minamahal, na ipagmalaki ang mga bagay na napagtagumpayan natin sa harap ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, kung ang mga bayani ng pananampalataya na binanggit natin, na sila amang Abraham, Haring David, Haring Solomon, Propeta Moses, Daniel, at ating malapastor, Evangelist Will Israel Almeida, kailanman hindi nagmalaki sa kanilang sarili. Ang sabi nga nating malapastor, ni dyan nga lang sa unang step, mga minamahal, ng itong hagdanan, wala pa kami dyan. Amen? Hindi kailanman nagmalaki sa kanilang sarili. Wala silang ibang pinagmamalaki, kundi ang Diyos na napakabuti. Ang Diyos na walang hanggan ang kanyang pagpapala, walang ibang malapay noon. Kindly ating basahin, mga minamahal, dito sa Exodus, ang kabanatay 14, ang talatay 9 hanggang 10, talon sa 13, talon sa 21 hanggang 22. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 14. Ang talata po ay 9 hanggang 10, talon sa 13 at talon sa 21-22. Ganito po sinasabi, at hinabol sila ng mga Ehipsyo ng lahat ng mga kabayo at ng karon ni Faraon at ang kaniyang mga taong mga kabayo at ang kanyang hukbo. At inabutan sila noong makahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng Pihahirot at sa tapat ng Baal-Sifon. At nang si Faraon ay nalalapit, ay tiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. At narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila at sila'y natakot na mainam at ang mga anak ni Israel ay humikbi sa Panginoon. Sa 13, at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang Ehipsyo na inyo nakikita ngayon ay hindi ninyo uli makikita magpakailanman. Sa 21 hanggang 22, at iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silangan sa buong magdamag at ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Sa 22, ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa at ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa sa itong malapay. Imagine, mga minamahal, dahil sa habag ng malapay noon, sa divine guidance and blessing ng malapay noon, ang anumang takot na o-overcome ng mga Kristiyano. Amen? Natakot ang mga Israelita noon. Amen? Paano na sila? Hindi na sila makakatawid sapagkat napakalawak na dagat yung nasa kanilang harapan. Takot na takot sila. Subalit, dahil sa kinabagan ng malapay noon na propeta, si propetang Moses, mga minamahal, nandiyon ang sabi niya, huwag kayong matakot. Makikita ninyo ang pagliligtas ng malapay noon at sa araw na ito, hindi nyo na kailanman makikita ang mga Egyptian. Sa ating buhay, amen, tayo noong araw, takot na takot tayo. Marami tayong kinakatakutan. Amen? Karamihan mo yun, takot mapahiya, takot mabigo, takot mamatay. Amen? Hindi natin maikakilala, takot tayong mamatay noong araw. Subalit nung nakilala natin yung malapay noon, nakilala natin ang yung talagang walang hanggan na kagandahang loob ng malapay noon, lahat ng katatakutan na yan, napagtagumpayan natin, mga minamahal. Amen? Yung karamihan sa atin, sabik na sabik pa na masilayan ang malapay noon. Sabik na sabik, mga minamahal, harapin ang mga pagsubok. Dahil sabik na sabik sila, excited sila, mga minamahal, makita ang pagliligtas at paghimala ng malapay noon tulad ng ginawa sa mga Israelita. Palakpakan natin ang ating malapay noon, si kapurihan lang sa malapay noon, mga minamahal, sa ating buhay. Tayo, mga minamahal, ay talagang naturuan ng tamang pananampalataya, tamang pagkilala sa salita ng malapay noon. At tanging natin gawin, mga minamahal, panghawakan ito, yakapin,
Amen? At magpatuloy sa ating paglilingkod. At hindi basahin ano ang naging buhay naman ni Gideon, paano din siya pinagpala ng Panginoon sa likod ng kahinaan, lalo na nung 7 years silang inalipin. Amen? Malapit na tayong magtapos mga ilang ano lamang po ito. Dito po sa aklat ng hukom, ang kabanatay 7, ang talatay 2 hanggang 4, talon sa 7, 19, 22 at talon sa 25. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa hukom, ang kabanata po ay 7, at ang kabanata po ay 2 hanggang 4, talon sa 7, talon sa 19 hanggang 22, talon sa 25. Amen, praise the Lord. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madyanita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin, na sabihin, aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon yumaon ka, ipagpatawag mo sa mga pakinig ng bayan na iyong sabihin, sino mang matatakutin at mapanginig ay bumalik at pumihit mula sa bundok ng Galaad at bumalik sa bayan ang 22,000 at naiwan ang 10,000. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan ay totoong marami pa. Palusungin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila sa iyo. At mangyayari na sino mang aking sabihin sa iyo, ito'y sumama sa iyo. Yaon sumama sa iyo at sa sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y wag sumama sa iyo. Yaoy wag sumama sa iyo. Siya 7. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod, ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Madyanita sa iyong kamay. At pabayaan mong ang buong bayan ay yumaon bawat isa sa kani-kanyang dako. Sa 19. Sa gayoy si Gideon at ang 100 lalaki na kasama niya ay napasa pinakahuling bahagi ng kampamento sa pasimula ng pagbabantay sa hating gabi, nang halos kahalili lamang ng bantay. At sila'y umihip ng mga pakakak at kanilang binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. At hinihipan ng 30 pulutong ang mga pakakak at binasag ang mga banga at itinaas ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga pakakak sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan. At sila'y naghiyawan ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. At sila'y nagkatayo bawat isa sa kanyang dako sa palibot ng kampamento at ang buong hukbo ay tumakbo at sila'y sumigaw at pinatakas nila. Sa 22. At hinipan nila ang 300 pakakak at inilagay ng Panginoon ang tabak ng bawat isa laban sa kanyang kasama at laban sa buong hukbo at tumagas ang hukbo hanggang sa bisita sa dakong Serera hanggang sa hangganan ni Abel-Mehula sa siping ng Tabat. Sa 25. At kanilang hinuli ang 2 prinsipe sa Madyan, si Oreb at si Seb, at kanilang pinatay si Oreb sa batuhan ni Oreb at si Seb, ay kanilang pinatay sa pisaan ng ubas ni Seb, at hinabol ang Madyan at kanilang dinala ang mga ulo ni Oreb at ni Seb kay Gideon sa dako roon ng Hordan. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen? Si Gideon, mga minamahal, ay talagang natitira na lamang mga minamahal na lingkod ng mga Panginoon. Sumusunod sa kalong mga Panginoon. Subalit yun mga minamahal ay 7 years kasi silang inalipin, mga minamahal sinakop ng mga Madyan po mga minamahal. At pinahirapan sila dahil nga nangyari yun, ipinahintulong ng mga Panginoon na sila'y alipinin dahil nga tumalikod sila sa pagsamba sa buhay na Diyos, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Amen? Subalit, naalala ng mga Panginoon ang kanyang katapatan at pangako sa mga magulang ng mga Israelitang ito, mga minamahal, na kailanman ay hindi babaliin ng mga Panginoon ang kanyang pangako na sa lahat ng lipin ng mga Israelita, mga minamahal, yan po'y ililigtas, puproteksyonan, pagpapalain ng mga Panginoon. Kaya ito ginamit si Gideon, mga minamahal. Ang sabi niya, nung una sila lahat ay yung kanyang mandirigma, 32,000.
In total, 32,000. Ngayon, nakita ng mga Panginoon, ang sabi ng mga Oops, Gideon, hindi lahat makipaglaban. Sapagkat kung lahat, yung 32,000 na yan ay makipaglaban sa Madian at natalo ninyo, ay baka kayo magmalaki sa inyong sarili. Hindi na doon makikita ang habag at kapangyarihan ng mga Panginoon. Amen? Hindi na magiging sentro ng kapurihan ng mga Panginoon. Ang tagumpay ay hindi na batay sa kahabagan ng mga Panginoon, kundi magiging batay na doon sa lakas na mayroon ang mga mandirigma. Kaya ang sabi ng mga Panginoon, sige, subukin natin sila kung sino yung mga talagang tunay na mandirigma at mananatili sa iyong tabi hanggang sa kalabanin ang mga Madian na ito. May pinagawa ang mga Panginoon, umatras. Ilan ang umatras agad? 22,000. 22,000 umatras, ayaw nila, natakot sila. Natakot sila mga minamahal, doon lang sa pagsubok, yung parang kung mga may challenge lang. Hindi nila nagawa, ayaw nila, umuwi na lang sila. Ngayon, ang natira na lang, 10,000. May pinagawa uli ang malapay na pagsubok, kung matira matibay, yun yung talagang sinasala yung mga mandirigma. Eh mga minamahal, umatras uli, ang natira lang 300. Imagine mga minamahal, from 32,000 na mandirigma ni Gideon mga minamahal, ay naging 300 na lang. At ang sabi ng Panginoon, ito ang aking nais. Alam niyo kung anong ginawa lang ang pinagawa ng mga Pesos kay Gideon? Wala silang anumang hawak na sandata para makipaglaban. Ang hawak nila mga minamahal, instrumento, pakakak, magpupuri sila sa mahal na Panginoon. Ayun ang kanilang ginawa mga minamahal, patunugin ang pakakak mga minamahal, mag-ingay sila. At ang sabi nila, ang tabag ng Panginoon at ni Gideon, ang tabag ng Panginoon at ni Gideon, ang tabag ng Panginoon at ni Gideon. At nila patutunugin ang pakakak. Ganun ang ginagawa bilang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Nagimbal yung mga Madian mong minamahal. Ano ang ginawa nila? Ang sabi doon sa 22, sila, nagpatayan sila mismo. Distraction ay dumating sa kanila. See, mga minamahal, sa pagpupuri, may tagumpay. Palagpakan natin. Yan ang tinuro ng ating mga pastor. Amen? Tayo ay mahalin tulad sa isang puno, mga minamahal, na kumbaga sumasabay sa hampas ng hangin, amen, yung mga bulok na dahon na sumisimbolo na maaring yan ay panalamig, palapay kayo ng mga pagsubok, amen, kayo na ng panampalataya. Kapag tayo magpupuri sa mga mapagpaglaat yan. Amen? Sa ating tahanan dito sa pastoral house, mga minamahal, tayo in-encourage mga minamahal, amen, dahil pala mga minamahal sa pagpupuri, nalulugod ang mahal na Panginoon. Amen? Naalala niyo yung patutong mga minamahal tungkol doon sa bata na nakasakay sa bus, amen, tapos biglang nawala, dinalan ni Satanas sa impyerno, ipinapasikat niya pa kung anong ginagawa doon sa impyerno mga minamahal, kung paano pinapahirapan yung mga tumalikod sa mahal na Panginoon, hindi naglingkod sa mahal na Panginoon, pero nagpasimulang magpuri ang mga taga-Jesus Miracle Crusade sa panguna ating mga pastor. Nagimbal, mga minamahal, yung karian ni Satanas, mga minamahal. Ang sabi niya, ibalik nyo na yung batang ito. Nagpupuri na ang mga taga-Jesus Miracle Crusade. Bakit? May kapangyarihan, may tagumpay sa pagpupuri sa mga Panginoon. Amen? Alat magsabi ng praise the Lord! Ganun, mapalad ang mga Kristiyano, mga minamahal, na kailangan hindi tumitiwala sa kanilang sarili. Tumitiwala sa Diyos at sa pamagitan ng kanilang pagpupuri at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, doon nila na ipakita yung kanilang pagtitiwala. Amen. Ating pong basahin dito po sa 2 Korinto, ang kabanata 11, talatay 23 hanggang 30. At isabay na rin po natin yung 2 Korinto 12, 9 hanggang 10. Atin alamin din paano pinagpala naman si Apostol Pablo, mga minamahal. Paano dumating sa kanya ang habag ng mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat po ng 2 Korinto, kabanata 11, talatay 23 hanggang 30. Praise the Lord. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako, sa pagpapagal ako'y lubhang sagana, sa mga bilangguan ay lubhang madalas, sa mga palo ay walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintel, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat,
sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas. Sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na yaon, ay may umiinis sa akin araw-araw, ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang nagpapatisod at ako'y di nagdaramdam? Kung kinakailangang ako'y magmapuri, ako'y magmamapuri sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Aklat ng 2 Korinto, Kabanata 12, talata 9 hanggang 10. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Alam magsabi ng praise the Lord. Ang naging buhay ni Apostol Pablo, siya ay tinitingala noon. Mga minamahal, nung hindi pa siya naglingkod sa mga Panginoon, ginagalang nilang lubos si Pablo na bilang Saul. Pero tinalikuran niya yung karangyaan o yung posisyon at yung katanyagan na mayroon siya nung nakilala niya ang tunay na Diyos na walang hanggan kung magpala. Ang kanyang kahabagan ay sagana, walang ibang malapay ng Jesus. Ngayon, ang sabi niya, humarap siya. Sa paglingkod niya sa Panginoon, humarap siya. Dumanas siya ng maraming kapighatian. Ilang beses siyang ibinilanggo, pinalo na kung saan, nakulangan pa nga eh. Yung parusa sa kanya dapat sana ay 40, nakulangan pa, 39 na lang, napalo. Ilang beses siya minamahal, mga 3 araw siya minamahal na pinarusahan sa ilalim ng dagat. Maraming mga pigati ang kanyang dinana sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Pero kailanman hindi siya nagreklamo. Pinanghawakan niya, ang aking Diyos na pinilingkuran ay sagana sa kahabagan at biyaya. Sa panahon na ako'y nanghihina, meron akong Diyos na magpapalakas sa akin. Amen? Sa mga panahon na tila baga ang lahat ng tao ay sa akin ay nag-uusig at tila wala akong kakampi, meron pa rin akong kampi, ang Diyos na hindi ako iiwan kailanman. Amen? Ganun kabuti ang mahal na Panginoon. Kaya nga sabi mo, na natin napakinggan ng mga ibang mga mangaral na nagsabi sa atin, naghihina ka kapatid? Okay lang yan. Huwag ka sanang huminto. Dahil kung sa panahon nanghihina ka, lalo kang tumawag sa mahal na Panginoon. Diyan mo makikita ang pagsaklolo at kung paano ka palakasin ng mahal na Panginoon. Amen? Kung huminto tayo sa laban na ito, mga minamahal, wala tayong asang habag ng mahal na Panginoon mananatili sa atin. Subalit ang sabi nga, tandaan natin mga minamahal, ang Diyos mga minamahal, kailanman mga minamahal, walang, kumbaga hindi natin malaman hanggang kailan matatapos ang kagandahang loob, ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang Diyos hindi nagsasawa na magbigay ng paalala sa bawat isa atin. Hindi kailanman nagsawa na mangusap sa atin upang ipadama ng mahal na Panginoon. Mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Ayaw tayo mawala ng mahal na Panginoon. Dahil alam ng Diyos na kapag tayo ay nasa kanyang piling, sinusunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, tunay na tagumpay ang ating makakamtan sa mundo ito. Huling talata, mga minamahal, dito po sa 2 Korinto, ang Kabanata 9, ang talata 8. Amen? Maganda na po ating pong David. Amen. Instrumentalist, praise the Lord. Sound check. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, ang talata po ay 8, ganito po nasasabi, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsipagsagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Salamat sa ating Diyos, mga minamahal, sa kanyang kahabagan sa ating mga buhay. Amen. Napakapalad ng bawat isa atin, mga minamahal, na kung saan nalaman natin ang tunay na kahulugan ng buhay sa mundong ito. Nang
nang maramdaman natin ang walang hanggang biyaya at kahabagan ng mahal na Panginoon, nalaman natin na mula sa kaawa-awang kalagayan natin, nagkita yung kapakipakinabang sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Kung paano tayong iniligtas ng mahal na Panginoon, pinagpala ng mahal na Panginoon ang nais ng mahal na Panginoon, may apply natin sa ating buhay, maibahagi din natin sa iba sa nangangailangan, malaman nila, mayroong Diyos na mahabagin. Amen? Mayroong Diyos, mga minamahal, na handang subaklolo. Mayroong Diyos na nagpapalakas. Mayroong Diyos na tumutugon ng dalangin. Mayroong Diyos na nagliligtas at handang magbigay ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Dito po, nagtapos ang pag-aaral natin pong salita ng mahal na Panginoon. Okay, ibigay po sa ating beloved elder brother, Deo Rodriguez. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Things do to me as great things I have done. And now you gently break me and lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you how many times you will pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere can do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. And there's a part that works in my heart that keeps me hanging on. I ask you how many times you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will be sure of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Mga minamahal, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ng awit ni minamahal, hallelujah. Nandiyan ang grabing kahabagan lagi sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Bagamat tayo laging nagkukulang, minamahal, hallelujah. Nandiyan lagi ang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Ang nais lang sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, magkaroon lang tayo mapagpakumbabang loob. Lagi lang natin hanapin ng mukha ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sagana sa kahabagan at kabutihan ng ating Diyos. Nais lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon tayo mapabuti, minamahal, hallelujah. Grabing kasaganahan ang grasya ng Diyos sa ating minamahal, hallelujah. Nandun lagi na tayo pinanghahawakan, minamahal, hallelujah. Nandun lahat ng mga biyaya at pagpapala, kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Bagamat minsan akala natin malayo na ang Diyos sa atin, hallelujah.
Ngunit kailanman ang Diyos ay hindi lumayo sa atin. Minsan tayo napapalayo, minamahal. Ngunit nandyan lagi ang kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na lagi nagpapaalala sa atin at tayo mahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. I ask you how many times you will pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how will forgiveness abound? And you answer my child, I love you, as long as you're seeking my face. You walk in the power of my daily sufficient grace. I ask you how many times you will pick me up when I keep letting you down. And each time I will show your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you, as long as you seek in my face. You walk in the power of my daily sufficient grace. Hallelujah, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Lumapit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang grasya ng Diyos. Napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran, hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Ito po'y pagkakataon na po upang tanggapin nyo ang ating dakilang Diyos. Ang kaligtasan ay hindi ipinangako ang bukas. Ngayon ang kaligtasan. Mahirap ang mahulog sa kamay ng Diyos. Napakahirap ng sitwasyon. Malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. May 4 pong reglamento ang kaligtasan. Una po, ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita na iyong sinasampalatayanan. Sabi ng banal na kasulatan, ang taong pananampalataya kailanman hindi kinalulugdan ng Diyos. At kaya dapat tayo magkaroon ng pananampalataya. Hallelujah. At isa na meron sa inyo dahil hindi kayo manonood, hindi kayo lalapit sa dakilang Diyos kung kayo hindi binigyan ng pananampalataya. Pangalawa po ay pagsisisi. Kinakailangan na magsisi ang tao sapagkat walang taong matuwid, wala kahit isa. Lahat nagkasala, hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya dapat natin pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan simula ng ating pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Ang pangatlo po ay bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasasabi ng banal na kasulatan, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao sa silong ng langit sa pangalan lamang ni Jesus. Na dapat talagang natanggapin ang bautismo para magkaroon ng kaligtasan sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. At ang pang-apat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung inyo po nakikita, mga minamahal, yung ating mga minamahal na kapatid, mga awit na nanginginig, na parang kinuryente na lang libong voltahe, talagang na umiiyak, na walang tigil sa pag-iyak, yan ay kapuspusan sa Espiritu Santo, hallelujah. Yan ay bautismo sa Espiritu Santo, hallelujah. Kaya ating matatamasa ang mga bagay na yan kung ating tanggapin ang pinakamamahal Panginoon at tayo tumuloy sa gawain ng pinakamamahal Panginoon magpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit sa ngayon, hallelujah, tayo muna magsisi at tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sumunod po kayo sa panalangin nating sasambitin, hallelujah. Tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po kayo manmahal. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa inyo, manamahal, hallelujah.
O mapagpala po namin Ama Diyos ng pinakapakapangyarihan sa lahat, pong pinakapakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. So unang dalangin namin, beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, hallelujah, ng aming mga minamahal na kapatid, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, na hindi ito una at huli, mahal na Panginoon, bago sila makapiling na namin maglingkod, mahal na Panginoon, at magmana ng buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo sila, patawarin mo sila, mahal na Panginoon. Tulungan sila maging kanilang mga nais at mga hinihiling, mahal na Panginoon, yung pagkaloob, mahal na Panginoon, hallelujah. At makapiling nila maging sa kanilang mahal sa buhay na maglingkod, hallelujah. At magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, ang pinakamamahal pang Jesus, sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, ito ang aming samot dalangin. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tayo po manalangin, manamahal, hallelujah. Para po sa ating mga pangailangan, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat, sa inyong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. So unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, aming samot dalangin, mahal na Panginoon. Patuloy mo pong kahabagan ng aming mga minamahal, kaming lahat, mahal na Panginoon, patuloy bigyan ng katatagan, kagalakan sa paglilingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming samot dalangin din, O Diyos, sa aming mga minamahal na kapatid na mayroong mga problema, mga karamdaman pa, mahal na Panginoon, hallelujah. Iyo silang pagalingin, mahal na Panginoon, hallelujah. Magpakita ka ng himala sa kanila, mahal na Panginoon. Kahabagan sila, mahal na Panginoon. Bigyan sila ng grabing pananampalataya, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, maging sa kanilang mga problema, mga negosyo, patuloy mong pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah. Upang magsilbing pagpapala sa kanila, mahal na Panginoon. Patuloy kahabagan, bigyan lagi ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hanggang sa punin mong pagbabalik, ito ang aming samot panalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, manamahal. Hallelujah. At ating pangapalang manamahal, ating mga kamay, manamahal, ating ipatong, manamahal. Yung ating kanang kamay sa ating mga ulo. Hallelujah. Ang ating kaliwa, kung nasaan yung ating mga karamdaman, manamahal. Palayasin po natin ang mga minamahal, yung mga lahat ng uri ng karamdaman, maging sa mga problema, itaas ang dalawang kamay minamahal. Ating po yung palayasin sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Aming pinakamamahal na Pang Jesus, hallelujah, sa iyong salita, mahal na Panginoon, na kapag aming naramdaman na yung matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon, hallelujah, ay aming masaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Kaya sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, hallelujah, amin sinasaway sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus, hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, demonyo, mga problema, hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cancer, ketong, hallelujah, COVID-19, hallelujah, ubos, sipon, trangkaso, hallelujah, cast out the mighty of Jesus, hallelujah, be healed the mighty of Jesus, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, cast out in the mighty of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tayo po ito may minamahal, hallelujah. Kaya po dati natin ginagawa minamahal, hallelujah. Tumalon po tayo ng 3 beses bilang pagtatagumpay minamahal. Huwag po magbibiro minamahal, hallelujah. Talagang ating ihiyaw minamahal. Ang hallelujah, praise the Lord. Sabi nga ng banal na kasulatan, kapangyarihan, kalalatian ay naukol sa ating Diyos. At yan ay hiyaw ng pagtatagumpay, hallelujah. So, hiyaw po tayo ng 3 beses, sabay talon 3 beses, tapos sabay hiyaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord.